Yan. Okay, so what's up guys? The start of the UAAP Season 87. Sobrang palapit na. Kaya we're gonna have a UAAP preview episode for today's content for our License to Shoot podcast. I'm Miggy C, kasama ko si William Go. And yeah, yung UAAP, it's college basketball. It's one of the best times for collegiate basketball fans sa ating bansa. Itong September to December. Itong mga bare months for UAAP. Naabangan talaga to. Kaya pag-uusapan natin yung 8 teams ng UAAP. And to be a bit creative or be unique dun sa mga preview episodes na gagawin natin dito sa ating podcast, we'll be having it in a tier style. So we're gonna put these teams into a tier before the start of the season. And I think etong tier na to is baka sa Subjective siya. subjective siya, and at the same tama naman. Subjective siya, and at the same time, siguro sa susunod na episodes, makikita natin susulpot ulit tong tier na to once na makita na natin kung paano magper-perform yung 8 teams in Mm. the UAAP. So Pero for bali now, bibigyan natin ng tier na preseason, end of round 1. yeah, Tapos ganun. okay, ayun. Okay, okay, Para okay. mak- para makita din natin kung nag-improve nga ba to from our initial understanding of this team. Then Mm. after round 1, tingnan natin kung mag-improve nga sila. And basically, our tier will be simple lang naman. We will be having a dark horse tier, a mid-tier team, and obviously the elite tier team. So yun lang. And I guess William, uh, simulan na agad natin to. And we're gonna start with the pinakamababang tier natin, which is the dark horse Dark team. horse. So disclaimer lang, itong dark horse, basically what it means is these are the teams na merong low ceiling, pero meron namang low floor, pero may good enough ceiling to surprise other bigger teams. Like, baka for some, these are the teams na medyo underwhelming. Pero feeling ko, with this current season 87, all of these teams naman are gonna be competitive. Walang parang feeling na, walang parang sure na, Oh, walang guarantees ngayon eh. parang walang sure na, may guarantees naman, pero walang sure na kulelat. Walang sure Mm. na 0-8, Oo. walang sure na magsi-0-16. Ay, 0-14, 14. rather. Sorry, 0-14. Walang ganun eh. May mga teams na baka maging underwhelming, pero may chance na manggulat sila eh. So, that's why there's a dark horse tier on our tier Mm. list. And to start off with that, very surprising, it's gonna be Ateneo, the Ateneo Mm. Blue Eagles. So, for you, why does Ateneo goes here in our dark horse tier? The Well, dark horse tier. oh, Sorry. well, syempre, Ateneo, 'di ba? Nakita naman natin, well, starting off from their finish last season, 'di ba? It wasn't the ideal, or it wasn't parang how we viewed Ateneo for the longest time. 'Di ba? Pag Ateneo, kung hindi invincible, basta malakas 'yan. 'Di ba? Ngayon, or like from how they finished last season, medyo parang basically it's not the Ateneo we know. Tapos yung off season, 'di ba? Ang daming nawala. Yung mga key names pa nila, top point guard nila si Jared Brown, superstar nila kay Balungay. And then yung future nila, Mason Amos. Tapos solid role players in Gab Gomez, tsaka Mm-hmm. ang dami pang nawala, 'di ba? Si Jason Credo, si Gio Chu, and Mm-hmm. yun yung FSA nila na si Joseph Obasa. I'm sure madami pang dyan. And then si Lebron Nieto pala, hindi maglalaro, injured. Get well Injured soon din. kay Lebron Nieto. O, di ba, future din nila yun eh. So, basically, sila, ito, 8 pa lang yun from last season's team. Tapos, syempre, although they had a good addition in Jared Bahay, pero, syempre, di pa natin nakikita, or di pa tayo ganun ka-sure kung gaano kabilis yung adjustment niya from Cebu to UAAP. So parang yun for me, as much as hindi ako makapaniwala na sasabihin ko to, knowing na syempre nung nag-start ako manood ng UAAP, mga
early 2010s eh. So era ng Ateneo yun, 'di ba? So ano yun? So parang and then puro sanay tayo na favorite sila or at least contenders. Pero ngayon, well, to start the season, hindi ganun kataas ang expectations for Ateneo ngayon. Mhm. And yeah, actually, Ateneo for me, hindi ko sila kina-count out, Oo, but kasi coach tab that pa rin yan eh. it's Coach Tab eh. Baka there's that tab magic that Oo. we will be surprised with. But the thing about Ateneo is parang hindi din sila nag-improve from what their roster last year is. As of the moment, right? Mm. As of the moment, the potential for Ateneo is super high, but their players are really young. And yun nga, addition nga is si Bahay, Chris Porter will also be Oo, there. yun din, Porter. And then another rookie na excited ako, to be honest, is si Ed, yung kapatid ni Ay, AJ oo, Edu. Femi Edu pala. Yung Femi Edu. Nawala So, rin pala, wait lang, nakalimutan ko sabihin, nawala rin yung isa sa mga prized recruit nila na si Kobe Demisana. ako nga pala. Ayun, Demisana. Adamson. So, yeah, kaya medyo, yun nga, medyo naging rough yung off-season ng Ateneo to begin with kasi may mga umalis, may mga recruits na nag-commit. That's why I think they are, for now, here in our Dark Horse team. Dark Horse tier, rather. So, Ayun. I guess, yun, ikaw, may iba ka bang sasabihin for Ateneo? Yun nga, actually, from last season din eh. Ang expectation ko rin sa Ateneo is, kumbaga, hindi sila invincible, pero if manalo sila, it's something na hindi ako magugulat. How about Kasi, this time? Ganun din. Ganun din yung feeling mo oo. sa... Mm. Parang, syempre, kahit naman may kaibigan tayong Atenista, di ba? Sabi niya mahina daw Ateneo this year. So parang actually, sige, mahina pero kung ano, kung kung manalo, 'di ba? Eh Mm, ano 'yun, parang it's not something that we're gonna be surprised. Actually, tama. Tama ka naman. Yung Ateneo ngayon, I think they still have the chance to make it to the Final Four somehow. Oo. Pero baka nga because of them being a little bit younger, baka yung let's say yung mga inconsistency nandun, 'di ba? Yung mga Uh, immaturity baka nandun pa. And at the same time oo. mga jitters coming to this season. Makikita natin yun onto this first round or even to the first few games of Ateneo. That will make their campaign a bit to start slow. And to be honest, kalaban nila first game UP, 'di ba? So medyo Oo. tough ano agad. Oo, 'di Tough ba may adversary. which we'll get into later, 'di ba? Pero pag 'di ba may mga nagsasabi UP sila daw ang ano ngayon, parang may mga iba mas malakas, sinasabi Mm. mas malakas UP kaysa sa Lasal this coming season, 'di ba? So yeah, so I think Ateneo still has it, but for some, I think yung expectation should be a little bit Oh, lower wag on muna masyadong Ateneo. ano. Oh, But masyado I kasing guess, yung mga tenista kasi nasanay masyado sa laging champion eh. Okay, grabe ka aminin man naman, wag mo natin, naman. pero aminin Oh, natin lagi champion eh. tama naman, oh. Laging parating champion, finals, or even like contenders for Oo, UAAP. This time around, medyo mas mababa, pero feeling ko they still have what oo, it takes to kaya pa rin. be, mag Final Four ulit. Medyo mahirap lang, pero the thing about Ateneo is next year, di ba, kung mahasa agad tong mga young pieces nila, it's gonna be scary kasi syempre, Jared Bahay could be the future of Ateneo going forward, di ba? Tapos Edu And pa. and then you have Porter, and let's see kung sino pa yung shine Wait lang, na hindi sino pala natin FSA ng Ateneo? forgot the first name, pero si Balogun. And I know, if I'm not mistaken, si Balogun was a FSA from a different school. Parang basta collegiate na rin to na parang nag-residency Sa Philippines din. sa So Philippines parang din. nag-ano siya, parang basically took the Parang ano, DU route. Parang DU, DF route parang went and Bala to route. another school. Ah, Embala route. So, and I think medyo okay to si Balogun. Not sure lang nga kasi syempre iba yung timeline iba nung yung UAAP eh. hindi, iba yung iba yung timeline ng mga local players eh. Yung mga Filipino players, mga rookie, mga bata. So Oo. ito si Balogun, parang feeling ko ready to compete, ready to contribute right away. So Ah, baka nga dun mahirapan si Balogun kasi
medyo bata pa to eh. Pero kung towards the season, maging ready na talaga and manggulat tong Ateneo, Ah, they could be something else. But for now, they're here in our dark horse team. May and sasabihin ka ba, may ang ano sasabihin ka ko, ba for Ateneo? for Ateneo, kumbaga, ito na talaga, basically, team na to ni, ni na Chris Kun and Sean Kitevis, kung tutuusin. 'Di ba? Kasi sila Mm, na yung sila na yung leader eh. actually, they're the leaders, pero feeling ko Oo. it's gonna be, at the end of the season, it might be Jared Baez Oo, team. yun din eh. If ever he Mm. blossoms to the hype of the ano. Oo, Eh, pero grabe si blossoms. eh. Oo. Tapos si Kitevis. Uy, speaking of Sean Kitevis, sa beses recently lang nakita ko siya sa Greenbelt. Pare, batak talaga. So, yun. Ibig sabihin lang, nagre-ready na siya for this Oo, season. ano na siya. Ready to compete na. So, Mm, syempre, kumaga, hindi na hindi na to yung parang syempre, kaya ako nasabi na Chris Kun, Sean Kitevis ito. Kasi hindi na to yung parang last year na or parang previous years na may Andrade, Kwame, Ildefonso, tapos no 84 may Mamuyak, Tio, Belangel, 'di ba? So parang hindi na siya yung ganun na hindi na siya parang dati. So ngayon sila na yung aasahan. yes, definitely. Pero I guess we can now move on to another team sa ating tier. I guess yun yung mga sinabi mo, yun yung mga abangan natin na leaders ng Oo. Ateneo. And na magiging vital din for the young guys. But now we go to the next team. And the last team na kasama sa ating Dark Horse tier, which is the University of the East. And actually, agree din naman ako na nandito lang muna sila. Pero Oo. ikaw, bakit ganito kababa yung UE for you? Well, kasi 'di ba, parang kumbaga coming from their 0-14 season, parang hindi na kung sino yung bright spot sa kanila lumilipat ng team eh. 'Di ba? Mm-hmm. Nung season 84 0-14 nawala after that season umalis si Escamis, nagmapua. Tapos sa 85 yung naging nila si Kyle Paranada lumipat ng UST. Tapos nung 86 naman 'di ba si Ray Remogot biglang nag-UP. So parang hindi nila fully mahanap yung identity nila kasi basically 1 year nagiging technically sa UE 1 year wonder lang sila. Kasi Mm-hmm. not in a sense na nagfo-fall off yung player pero lumilipat ng team eh. So parang kaya for me yung bagong residency rule for transferees, 'di ba? Parang which we will talk to in a different episode. 'Di ba? Parang sila yung pinaka makikinabang doon for me Mm-hmm. UE kasi yun nga 'di ba? Parang yung Tama. time na nila 'di ba? Parang after 86 they missed the final four. Parang pang ilang seed ba sila? Six tata, ganun. Pero 'di ba confident tayong lahat na Final Four to in the coming future, 'di ba? Mm-hmm. Pero wala Oo, parang umaalis talaga yung Kaya yun yung naging concern ko for you is hindi sila hindi sila makahanap ng tamang identity nila. mm-hmm. I guess siguro same sentiments tayo in terms of why UE is on this tier. And it's because ang laking kawalan kasi nung Remogat for them. Like that's their number one guy last year. Mythical five member. Mythical. Someone na parang parang iniisip natin parang na siyang Roy Sumang, Alvin Pasaol, or even Paul Lee ng UE. Isang parang king warrior in the making. 'Di ba? That Yung mga will ganun. put UE in the map. Pero sadly, syempre, he went to another route. And for UE naman, tingin ko honestly speaking, mababa sila sa tier natin ngayon pero there's the chance na talagang magkaroon sila ng win streak into the season. Kasi I guess some people will also count them out pero yung UE meron pa silang mga good pieces na natitira dun sa roster nila this year na Mm. feeling ko people medyo na-overlook sila Si ano? dahil nawala Oh, si Remogat. Yeah, si sige. Momoe. Momoe Obviously, tapos yung Wilson, DJ mm, Wilson, 'di ba? Tama ba? J. Gerard Wilson ata pala. Gerard Wilson pala, iba Or pa. Gerald. DJ Wilson, iba pala yun. Si, NBA ata yun eh. NBA. Diba? Tapos sino isa pa? Si, Alam ko may isa pa so, eh.
So basically, wait, si Jack Cruz Dumont yung tinutukoy mo. Ayun, I guess, ayun. di ba? So yun Oo. nga, maraming mga players tong UE na feeling ko will gonna be instrumental for them to win games or Oh, even more games. Siguro feeling ko baka nga kaya nila mag-win streak dito sa season na to. Not gonna be surprised if they will have a streak in the season. And yun nga, Momoe, I think this will be his team. Parang he's gonna have monster numbers. Kasi ito yung Rookie of the Year last year, di ba? dapat, kaso Dapat. na-disqualify. Oo. Okay, get. Kaya naging si Naalala ko na. Francis. Okay. So, yun. Si Momoe. So, yeah. Good numbers from last year, this year. Syempre, baka mas mag-focus sa kanya yung UE team. So, definitely he's gonna produce Oh, kasi di ba numbers as full well. 5 years yan? So, Mm-hmm. basically siya yung future. Mm-hmm. And then you have Jack Cruz Dumont na did really well last year as well. And then yun yung Wilson nakakabalik lang sa injury. Devin Pikes is also another player that I'm looking forward for UE this year. And yung kapatid niya, no, Jack Cruz Dumont na si Hunter Cruz Dumont naman will also play. So definitely, merong mga piyesa tong UE na to na feeling ko if they will have, if meron silang improvement from last season, matutulungan tong recto-based squad na to get some wins. But for now, because of that big blow na nakuha na nangyari sa kanila from the off-season, that's why they will stay here muna sa ating dark horse tier. Okay. So, fair point, fair point. So, yun din, for me, yun nga, hanggang excited lang naman ako sa, honestly, kasi parang ang exciting for, at least for me, ang exciting sa UE is, yun nga, hindi mo alam kung kanino magiging team to by the start of the season. Kaya Mm. parang siya. Same with Ateneo. Ngayon, di mo alam kung sino yung magiging main guy. Although sa Ateneo, mas alam mo with Kitevis and Kun. Hindi, Pero kasi sa ito, UE, feeling ko naman, it's Momoe or Jack Cruz Momowi. Dumont. Pero 'di ba, parang syempre hindi pa natin sure mas may mas may chance na may ibang mag-step up 'di ba? No naman. 'Di ba? Parang so ayun, for me naman yun nga, from the kilos kay Remogat, which I'm sure naka-move on naman na sila dun, no. Di ba parang may din sila, parang maganda rin yung run nila ng off-season. Sorry, di ako masyadong nakakanood ng off-season games. Kaya hindi ko masyadong Pero di ba they Oh, had a good run there? sakto lang. Kaya nga, parang sakto. In a sense, okay naman yung run nila nung off-season. That's why parang coming towards the season, no team is, parang walang team na parang wala tayong Ah, team na feeling natin magsi 0-14. Because wala all of talaga. this team naman is capable enough to Hmm. to make a Final Four push. The question is, gaano kalaki yung chance? 'Di ba? So that's why meron tayong dark horse tier dito sa ating podcast na feeling natin kaya nitong Ateneo and UE mag push for the Final Four, but at the same time their chances or probability is much lower than the next teams na pag-uusapan Yun din. natin. Hmm. So yun, before we go to the next tier, gusto ko lang sabihin na feeling ko lang din ito medyo argument lang. Momoe, Jack Cruz Dumont talaga para sa akin yung magli-lead ng Ah, It's either of these two. And kung may mag-step up man, feeling ko welcome addition na lang yun for UE. Kung like biglang magkakaroon ng big year si Wilson or si Fikes or ah, yung meron pa pala isang player na ginagamit din last year na medyo 3 and D lang. Si Welo Lingo. Something a player na pwedeng makita natin mag-step up for Coach Jack Santiago. So yeah. hmm. So yun lang for UE. And now we go to the mid-tier teams. Basically yun na. Mid-tier Ito ang apat to um spoil mo naman agad apat. Pero anyway, yung mid-tier kasi basically is something na meron silang high floor, so pero meron silang low ceiling. Parang kumbaga, we expect them to win games. Pero championship medyo Medyo baka mahirapan sila. ah, Di ba? Pero we expect them to at least get some good decent amount of wins in the season. And to start off, let's talk about NU Bulldogs.
And last year they placed third, 'di ba? But now they're still a mid-tier team. Parang last 2 years nga nandito lang din. Feeling ko kung Oh, maggagawa basically tayo ng same lang. tier. Oh, basically same lang sila 85, 86. Kung ano yung ano No. nila. And then coming here into the 87, like I think people also put them at the same spot from paano sila irarank ng 85 and 86. Bakit ganun? Tingin mo? Well, syempre, ngayon different story eh. Kasi ano kasi 'di ba kung last season naman, 'di ba? Kaya sila same kasi Lasal umakyat Lasal tapos Ateneo bumaba ng ano one seed below, 'di ba? Ganun yung standing last year, 'di ba? 1 UP, 2 Lasal, 3 NU tapos 4 ang Ateneo. So ganun yung ano, basically naunahan sila, 'di ba? Kahit may naunahan sila, naunahan din sila. So same sila ngayon. Honestly, nawala yung Kian, malaking kawalan yung Kian Baklaan eh. Kasi 'di ba yung solid runs nila, parang karamihan doon gawa ni Kian eh. Hmm, oh, actually may mga crucial games sila na si Kian Oo. Baclan yung naging parang naging focal point nun or naging Mm. malaking rason nun. Pero feeling medyo hindi ako high kay Kian Baclan in NU days to be TBH. Na feeling ko without Kian Baclan in this roster season 87, feeling ko kayang-kaya pa rin nilang mag top Oo. 3. Oh, So, feel ko sila yung tingin ko magta-third seed eh. Kung mm. tutuusin. So, siya para stay lang. Although ang ano ngayon, ang naging ano kasi ang honest takeaway ko kasi sa NU is lagi ang init nila ng start tapos medyo pagdating ng second round, 'di ba? Parang nagiging ano na sila. And Para I ano think ba what's the right term for it? Parang wala. nababasa sila or Oh, nanlalamig or sila, ganun. yun yan, nanlalamig. And I think yun yung perfect, NU is a perfect example of a mid-tier team. 'Di ba? Kasi Oo. nga, they will win games, pero they will win games against teams lower than them, and they might surprise teams higher than them, pero at the same time, pwede din sila matalo ng mga Mm. iba pang mga teams, 'di Kasi ba? 'di ba first round tinalo nila Lasal. Mm. O yun yung nag-ano, naalala ko yun kasi sinasabi ko sa mga kaibigan ko, na Kian baklaan tayo eh. Kasi ang ganda ng nilaro ni Kian nun eh. Mm. Ayun. But yun, sabi mo nga, 'di ba, yung NU meron silang history of starting hot right away. Oo. But I think baka mag-iba yun this season kasi first schedule naman nila is Lasal. So feeling ko medyo dito ako nag-aalanganin for NU fans is that NU may history sila na nagsa-start sila really really hot, and then it will propel them towards to the first round. But this time around baka may chance na mag-start sila ng slow. So paano nila i-overcome yun if ever maka-apekto sa kanila yung slow start? Uh, Trust in Jeff. Di Tama ba? naman. Oh, hindi Yeah, kasi still honestly, si yun, Coach yun Jeff din pa yung rin ano naman yun kay. eh. Oh. Oh, yun ya. Kahit ano sabihin natin, Coach Jeff yun eh. Di ba? Parang naaanuhan nga niya sino ba to? 'Di ba? Parang may mga games na ina-outcoach niya si Coach Tab, si Coach Gold. And then last year na-outcoach niya si Coach Topex. So alam natin yung capabilities ni Coach Jeff. Pero yun nga, ang hindi pa lang natin nakikita is kumbaga, paano umakyat lang level ba? Ikaw, sige. Speaking of that, how will NU take one giant step for them to achieve better than their previous campaigns? Ano yung isa sa mga condition na yun para ma-achieve nila yun? Sa tingin Siyempre, mo? siguro kailangan mag-step up si Yun. Humamoy. Kasi Mm-hmm. siya yung yung big name prospect sa team kasi 'di ba nag-MVP yan sa juniors. Mm-hmm. Tapos other than that sa NU kumbaga mga solid role players lang yung mga yun eh. Yung mga iba 'di ba? So parang kailangan nila yung kumbaga main guy na basically 'di ba tawag nga sa kanila is yung yung less talented Ateneo 'di ba? Sa Ateneo nung time na yun 'di ba meron silang 30 Ravenna. So kumbaga yung nila, yung big time moment player nila. 'Di ba? So yun yung nila.
Yun na lang yung kulang sa kanila sa ano. Pero 'di ba, ang ganda naman ng paikot nila. Like yung sistema Mm. nila maganda naman. Then it wins them games, 'di ba? Pero syempre pagka ano, 'di ba? During instances na yun nga, yung nakita natin na sa second round, pag tumataas yung pressure, 'di ba? Medyo nanlalamig yung NU or na, na ano sila parang yun nga, nanlalamig, 'di ba? So yun ang kailangan nilang kailangan nilang ma-overcome by having that main guy na okay, kapag hindi na gumagana ang sistema or like nababasa ng kalaban ng sistema, kailangan nila yung player na o sige na, ako na muna bahala, 'di ba? Take over guy, ayun, take over guy. Ah, sige, sino yung possible aside from Humamoy, sino pa yung maging player na you need to parang kailangan magkaroon ng big step up season for NU? Wait lang. Wait, sino nga ba mga roster? Sorry, medyo ano, wala sa isip, Sige, nawawala ako sa na utak. nga. Sige, Hindi, sino yung mga players na kilala mo? hindi, Or give para sa name me akin, players. actually para sa akin lang naman, tatlo lang kasi naman yung parang big star step up for NU na kaya big star Ah, step up, and that's yun nga sinabi mo, si Humamoy, si Jake Figueroa, or si Steve Nacho and ayun, Reyes. Steve Actually, Nash. yung tatlo lang naman talaga yun for Ah, NU. kasi when you look at it, 'di ba, para ay di pwede rin si Steve Nash kasi 'di ba parang ano na, parang long overdue na rin 'yan eh. Kasi ano pa lang Uh, 'yan eh, season 84 pa lang nakikita mo ng ano eh, 'di ba? mm, And then na maganda yung progress lalo na nung 85 nung ano na. mm, So, yun yung mga ano for me. Figueroa, ay pwede rin si Figueroa, 'di ba? So, mm. ayun. Pero humamoy talaga yung ano ko eh, bet ko eh. Yung parang yung bet mong step up. And actually, I think a lot of people will also are hoping for a big sophomore jump from Reinhard Humamoy. Before we go to the next team, another parang two players na people need to watch out for NU is si Tebol Garcia tsaka si Vince Reyes. Two players na outstanding galing junior. So rookies to na nakuha ng NU from Adamson. So NU's recruitment done it again. They were able to acquire two of the biggest rookie prospects galing sa junior division ng UAAP. So not really sure how will they pan out in NU kasi itong si Tebol Garcia is a guard, and then si Vince Reyes I know is a wing. So paano papaganahin to ni Coach Jeff Napa? But I guess yun nga, sabi mo, trust in Coach Jeff, and I guess these are two firepowers that will be a welcome addition then for NU. So yeah, ang sabi natin sa NU, they are mid-year team na pwedeng magkaroon ng slow start. We're now gonna have to talk about another team naman na feeling natin para sa akin, feeling ko there will be people na sasabihin na mataas tong team na to dito sa tier na to, and that's the FEU Tamaraws. Since yung FEU last year, it's not a really good season for them. Mm-hmm. Pero Agree. and then after last year, parang ang direction nila is to go for a full rebuild eh. Then they're gonna be a young team with a new head coach in Coach Sean Chambers. Pero bakit mataas tayo sa FEU? Tingin mo? Well, unang factor dyan is FEU siya. 'Di ba? Parang Okay. FEU alam natin na ano yun eh, winning tradition yun eh. Tapos 'di ba maganda rin yung ano I forgot which off-season league was this. Pero alam ko may isang season ang ganda ng ano Phil nila Oil. eh. I guess Phil Oil. Kasi Phil Oil ba yun, or Pinoy Liga? Hindi ko masyadong maalala eh. feeling Basta ko may isa Phil doon Oil ano. eh. Basta may isa doon na parang kaya ano nagkaroon ng talks, Final Four na ba to, ganyan. Some ano kinokol na nila mismo na Final Mhm. Four siya. Ako torn pa rin ako sa ano eh, between sa 4 and 5. Nandun na, well, at least for me, nandun ako sa ano FEU and another team na sasabihin ko mamaya Mhm. kung sino kalaban nila sa fifth. Diba? So, Oh. wait lang. Simulan natin. Sino yung mga key losses nila? Oh, LJ sige. Gonzalez, graduation. Mhm. Brian Mhm. Sleet,
lumipat ng Patrick Bryant sa Honya pala yun. Last year nung UAAP season 86 preview natin, yan din sinabi ko. Brian Slit din. Oo, nalito Okay. na pagka nahalo ko si Sahonya tsaka si Slit. Ayun, Patrick Slit sa Perpetual ba? Basta ko saan si Coach Olsen, Tama. 'di ba? Yeah. Sumunod siya kay Coach Olsen. Tapos ano ko ba isa pa silang nawala eh. Ewan, hindi ko maalala kung lumipat or ano. Okay. So, from what I remember, the three key losses na feeling ko talagang nasaktan ng FEU is nga, si Gonzales, si Slit, tsaka si Cyrus Torres, na alam ko last year dapat niya, pero he opted out to be to play in MPBL, if I'm not mistaken. At si So, Cyrus yun. Torres, dapat may 1 year pa si Cyrus. Kasi si Gonzales lang naman talaga ang basically graduate last year na key Okay, player. okay, okay, okay. Ayun. 'Di ba? So, yun si Patrick Slit, ano yun, 'di ba? Parang future yun eh. Siya yung Mhm. yung akala ng lahat Phil-Am pero ano pala, Puerto Galera ata siya. Hindi ko maalala. Tama. Parang, basta alam ko Mindoro native siya eh. Ayun, Mindoro Okay. or basta doon sa area na yun. So, yun, Sean Chambers kasi parang hindi pa natin siya nakikita as coach, masyadong napanood as coach sa mga big stage games, 'di ba? Pero syempre una-una yung ano niya pa lang, 'di ba, naggilas yan, nag-assistant coach yan sa Gilas. Na may construction sa labas kaya hindi ko alam kung Ah, naririnig mo. hindi naman. Okay Okay, naman. okay. Okay naman siya. Okay, so yun nga, si Coach Sean Chambers, 'di ba? Hindi pa natin siya nakikita as coach, pero sino ba naman yung mga nakasama, 'di ba? Coach Tim, naging assistant siya ni Coach Tim sa Gilas. So parang kahit paano may natutunan siya in coaching na madadala niya. Kasi ganyan din si Coach Olsen eh. 'Di Mhm. ba? Actually sabay pa nga habang head coach siya sa FEU. Assistant coach siya ni Coach Tim sa Hinebra. So para nakikita mo yung tsaka yung experiences ni Coach Sean Chambers, sanay naman siya sa Philippine basketball. So tapos yung iba pa din ang coaching staff, 'di ba? Puro superstar din eh. Mark Isip. Ano pa ba si Coach Johnny? Parang doon pa siya, no? Na di ko super sure in terms of Ah, the coaching staff ng FU. Alam ko lang it's gonna be led by Coach John Chambers. And then tapos may mas keen ako sa players ng FEU eh. Kasi yun. ah, yun nga. So ito, sige, sino yung mga players to watch out sa FEU? Obviously, for me, my reason bakit nandito sila sa mid-tier, Ah, kahit na rebuilding season sila, is because sobrang ganda nung pinakita nung rookie trio nila na si VJ Pre, Jedrick Daa. Wait lang ah. wait, lalag ka ata. Oo nga eh. Wait lang. Okay, Wait kala lang, ko. wait lang. Okay, so medyo nawala si Okay. So, balikan natin in a few moments. Sige lang. Teka lang, message ko lang, na-disconnect ata eh. Ayun. Nangyari. So yun, hello. So yun, na-disconnect ako. Pero anyway, Okay, okay, okay. going back dun sa point na sinasabi ko, and yeah, yung three rookie players nila is si BJ Pre, Jedrick Da, at John Ray Pasaol. Itong rookie trio nila, So, sobrang kapatid ni Alvin? kapatid ni Alvin Pasaol. Ah, Sobrang ganda ng pinakita nung preseason nila. So parang with that being said, parang ang taas agad ng hype coming from FEU going towards to season 87. At kaya tingin ko nga din kaya nga tingin ko din na mid-tier team sila. And this trio, sabay silang magro-rookie year. So ibig sabihin, if if same path lang naman sila, sabay-sabay din sila gagraduate. So definitely
rookie trio na pwedeng maging future core ng FEU na ilulook forward ng mga tao for 5 years to come sa UAAP. And itong tatlo, aside from them, meron pa silang isang recruit si Jaden Jones na honestly speaking, hindi ko sure kung paano siya maglalaro. Pero alam ko, highly touted prospect din to. But the two players na sa babanggitin ko is the players na sobrang high ako for FEU, and that's Cholo Anunuevo tsaka si Joric Bautista na FEU mainstays to na pwedeng maging future leaders. Kailangan nila maging leader for Sila nang sunod. FEU. Kailangan nila maging leader for FEU this season. Kasi nga, nawala na si Gonzalez, Cleet, and even si Torres. Torres. So, itong dalawa na to, yung magiging leader for Coach Sean Chambers. And what I expect from FEU in the first round is itong mga veterano nila yung magli-lead muna. Oo. And then, yung triyong rookie na nasabi ko is parang paunti-unti. Paunti-unti. Kasi, syempre, rookies So, kailangan mong pagbigyan ng time to explore the may UAAP. jitters, given naman na may jitters sa lahat ng rookie. Kahit sabihin natin magaling yan. Sisimula yan sa jitters. Kaya magiging crucial din for these veterans na mag-lead into the first round. And if maging okay man, feeling ko nga magiging mataas yung potential ng FEU if everything pans out in their way. Kasi meron din silang bagong FSA better than last year. I believe so. Kasi yung last year's FSA, I forgot his name, but hindi talaga okay Diba? Parang parang di naman ata sila nakilala sa FSA. Diba? Hindi naman talaga sila nakikilala hindi naman kasi super buhat yung FSA nila. Pero decent enough to be a role player Sino nga yung diba? yung FSA nila nung season 82? Diba parang hindi rin 20. maganda. Diba parang hindi rin ganun lang. ka pero kahit pa paano, may niche in basketball. Like, marunong dumepensa, marunong kumuha ng rebound. Yung last year, parang matangkad lang to be honest. Diba? So, this year, yung FSA nila, I think, it's a different FSA and sana maging better outcome than last year for them. And if everything goes well for FEU, we can see them immediately into the Final Four, if ever, right? Kasi sila yung isa sa top, yung laban yung at least for my predictions, laban sila, FEU yung isang laban sa sa 4 and 5. Kaya so yun, I think that's it for FEU. Now we go to the next two teams. And nung pinag-uusapan natin yung tier list natin, kasi combined yung tier list natin, ito yung parang dalawa sa hindi natin masyadong napagkasundaan. At uumpisahan natin sa Adamson Soaring Falcons. Ako, nasa mid-tier ko talaga siya. Pero ikaw, tatanungin kita, bakit mas lower ka than I expected with Adamson? What are the reasons bakit feeling mo medyo kulang sila in terms of this year? Basically, they lost Jerome. Ano ba? Yun yung number one reason. I mean, hindi naman talaga tipong solo carry si Jerome, pero siya yung pinaka-vital Although na-realize ko lang din, hindi pala siya masyado naglaro last year. Yun nawala sa isip ko. Kaya biglang sabi ko, pero 'di ba last season kahit walang Jerome, technically halos walang Jerome kasi parang hindi naman ata siya masyadong naglaro or hindi talaga, 'di ba parang hindi siya limited. Naglaro Oo. Hindi siya naglaro, parang more of ano ba tawag yung farewell tour na lang siya last year 'di ba? Pero nag-final siya, parang nag-push for Final Four sila. Hindi sila umabot pero 'di ba nag-Final Four game pa sila, yung parang they went to a knockout. Fifth seed sila. Then they went to a knockout against Ateneo. Nag-knockout sila sa Ateneo. Talo lang sila. Pero 'di ba sino ba yung mga naging doon? Mga bright spots nila. Una yun yung si Montebon. Tama ba? Montebon, 'di ba? Matthew Montebon. Sa Bandal. Actually, interestingly enough, why I'm looking for like yung mga UAAP rosters. Hindi ko nakita sa Bandal sa Adamson. So, not sure kung hindi lang siya kasama dun sa parang list. Hindi lang siya nakasama dun sa mga pictures. Or baka kasi may iba pang official list. Pero
parang wala ding official, wala ding announcement na hindi lang nakasama sa photo op sa Oh, Bandal eh. pero di pa naman So, graduate yun kasi rookie lang yun ng 85, di ba? so hindi ko din sure kung medyo asterisk muna doon kay sa Bandal. Oh, sa Pandal. Feeling Sige. Tuloy mo. Sorry. Tuloy mo. Sige, tutuloy ko lang din sinasabi mo mga players na from last year nandito pa rin for Adamson. Kala ko, okay. So yun Kala ko lang, ano. tutuloy mo yung sasabihin mo kanina eh. Hindi, yun yung, wait. Okay. Sige, tutuloy ko Sige, na lang yung mga players. So yun nga, si players. Montebon, Yero, uh, Ando pa wait si lang. Yero? Oh, Joshua Di ba Yero, I think, pre-pandemic pa yun si Joshua Yero? season Franz 82. Pumarin. Oo. Pero final year, if ever. Kasi, syempre, si Oo. Torres nga, ganun din, Oo. pre-pandemic na may 1 year pa dapat eh. Oo. So yun, si Yero, Cedric Manzano, Cedric Barasi, Manzano. Eli uh, Ramos. Eli Ramos, tapos, I guess yung addition sa kanila na medyo Sino yung parang nag-birthday buzzer exciting. beater against Ateneo nun? Yeah, si Montebon. Ayun. Ay, hindi! Sorry. Di. Si Vince Magbuhos. Ayun, Vince Magbuhos din. Isa pa yun. Another key, hindi, graduate na rin siya eh. Wala na? Oo, graduate na rin siya. Pero sila Ah, lang naman dalawa ni Jerome Lastimosa yung parang naging key losses from oo. last year. Kasi And alala ko basically, yung kay Magbuhos eh. Nung nasa office pa ako nun sa Basta kung saan ah, ka ngayon pumapasok. ah, Nung pinapanood namin sa office, biglang nag-wild yung office nung nakita na napanood namin yung buzzer beater eh. Wala, share ko lang yun. Pero yun nga, so, anyway, going back. so yun, basically, yung Adamson, same roster lang, relatively same roster lang din sila from last year. Additions could be the Ronzoni twins na hindi ko sure kung paano maglalaro, and AJ Franzman, one of the touted forwards uh, in in Enderan, if I'm not mistaken. Galing Enderan to si AJ Franzman. Uh, Medyo inaabangan din sa pag-apak niya sa UAAP. Hmm, So, fair enough. yun, yun yung mga key additions for Adamson this year. Pero what makes me high for this Adamson squad is, yun nga, last year naman, without Jerome Lastimosa, they went almost to the Final Four. And this year, mas 1 year experience na si Matthew Mottebon. For me, feeling ko could be the King Falcon of the future, or maybe King Falcon for this season nga, pwede na eh. And then he will be surrounded by really good role players like Yero, Ramos, Manzano is one of local big mans na one of the best local pure Filipino big mans eh, 'di ba? So feeling ko yung Adamson could be a solid squad, and they will still have yung mga other players pa like Kalisay, Anabo, and Ray Allen Torres. So, madaming mga players at his disposal itong si Coach Nash Racela. And then we also know Coach Nash, sobrang malupit na coach. So, I guess he could spearhead this team into really great heights in this season. That's why I'm high on this squad. Yun din yung parang ayun nga sa Adamson yun nga parang dahil sa na yun. Yung mga names sa binanggit natin. Actually for me pinaka-interesting dun si Eli Ramos. Kasi para aminin man natin o hindi, 'di ba? Kapag kapatid ka ng pag nakakabatang kapatid ka ng isang superstar or like basically superstar. 'Di ba? Parang basically parang you're gonna play under his shadow lang. Yun yung kumbaga magiging sa simula ang identity mo lang is yun nga kapatid lang to ni ganito parang kunyari si Terdy Ravenna kapatid to ni Kiefer 'di ba yung mga ganung I mean hindi ko naman Mm-hmm. sinasabing hindi magaling 'di ba pero syempre parang they have this chip on their shoulder na parang they wanna stay away from the shadow ng kapatid nila. So, kaya doon ko na find interesting si Eli. Diba? So, at alam ko ito na yung final year niya eh. Oo, Diba kasi nga final year? galing Oo. siyang Ateneo tapos nag-transfer. So definitely a big Mm. parang big he needs to have a really good year for Adamson Oo. to make a really good impression in PH basketball, Hindi lang 'di naman ba? PH basketball, pero kumbaga make a name for himself din.
Na parang Tama. hindi lang siya yung basta-basta, ito yung mas batang kapatid ni Dwight. Diba? Mm. So, yun yung ano ko for Eli. Okay. So, yun, Adamson, think medyo with this talk with Adamson, medyo nabasbasa na si William na mas high to go high enough. Oo. And I guess, yeah, Adamson is team na needs to be also respected to be a mid-year team in the UAAP in season 87. Now, we go to the last team na kabilang sa ating mid-year. And this is the UST Growling UST. Tigers. So, yeah, itong UST, baliktad naman tayo. Ikaw, sobrang parang sure ka na dito dapat sa mid-tier itong UST. And why is it so? Parang, bakit? Ano bang mga additions? Sino ba yung mga additions nila this year? At bakit feeling mo, sobrang lakas ng UST? Well, first to, ito yung kanina 'di ba nung pinag-uusapan namin FEU, sinasabi ko torn ako between kung sa ilalagay ko sa Ah, huling fourth sa ano. Ito nakakatog yung na din isa. ako eh. Oh, ito yung Nakakatog. isa. Okay. So, syempre yung two additions natin, one of the parang top players of the league in season 85, 2022, which are Fortsky Padrigao and Kyle Paranada. So Mhm. yun yung ano natin, yun yung kumbaga ano ko sa kanila. Si Padrigao, ano na yan eh, 'di ba? Mythical team na yan eh, 'di ba? Tapos si Kyle Paranada, isa siya sa mga vital pieces kung bakit UE made a great run nung season 85, 'di ba? Mhm. Fresh off 0-14, 'di ba? So yun yung ano eh. Kumbaga yun yung parang solid addition sa kanila. Tapos alam ko may bago silang import na malakas din eh. Malakas yung bago nilang Okay. import eh. Actually, dun sa lineup na nakita ko nga sa sa Varsity Channel, dalawa yung FSA Oo. nila, si Tongkara at saka si Peter Osang. Pero, yeah, dalawa yun nandun eh. So, hindi ko din super sure pa kung sino yung mala-lineup Mm. for this year. Pero they do have two FSA na pwedeng i-decide nila kung sino yung gagamitin nila. Both of these are parang medyo okay yung scouting report coming to these two players. Both standing at 6'7". So medyo malaki na kailangan talaga ng UST coming from last year na medyo maliit sila. Oo. Tapos Nick Cabanyero, ano na to. Feeling ko ito na yung kumbaga going for mythical team na siya, at least dong route muna. Kasi 'di ba parang yun yan yung explosive debut niya na ilan ba siya nung debut niya? 33, 34, parang ganun. Ano yun? Tapos Di niya debut yun. Ano yun? Parang oo, first game niya yun, Adamson. hindi first game in the UAAP. Pero like first game of the season lang. Gets mo ba? First Second year game. niya na yun eh. Season 84 siya eh. Season 85 yung Hindi, pumutok siya. nag-ano din siya nung 85, first game niya against Adamson. Hindi, 85 nga kasi. Sophomore year niya na yun, pre. So, naglaro siya 84? Oo, naglaro na siya Akala ko 84. rookie lang siya. Oh, yun, Hindi, hindi. basta no 85. Yun, yung nag 33 points siya opening day. Tapos yun nga, nagtatatalo lang the next season. Pero, or the following games. Pero nakikita mo na talagang, Cabanyero, ano na to. Kumbaga, ito yung brightest spot ng UST. Eh, buti nga, ano eh, di ba? Parang after so many heartbreaks sa UST. Di ba parang di ba siya yun yung may viral video no, na umiiyak siya Mm. kasi natalo? Ah, Mm. So parang ano na 'to eh, 'di ba? Parang most of the time yung mga ganung players kapag may remaining years of eligibility pa, 'di ba? Lumilipat sila. Para yung isipin nila na bakit pa ako nagse-stay dito eh, wala naman ata akong pag-asa dito. Pero ngayon mm. nakita mo na talagang sige, magstay siya sa UST. So parang feeling ko man on a mission na siya lalo na ngayon. Second to the last year niya na to, 'di ba? And syempre coming from a bottom seed season. Alam ko 8 sila last year, 'di ba? Yun. So Ah, coming from a bottom seed season for 3 seasons. Ayun, yung 3 seasons niya sa UAAP. Lahat yun 8th place eh. 'Di ba? Eh ngayon na ah. may talagang team na siya Hindi, na hindi, hindi. Yung season 84 niya, di ba, hindi ako sila nga pala 8 kasi 0-14 nga 0-14. pala. Oh, Pero 0. bottom 2 sila parate. Oh, bottom Yun lang. 2. So parang during those years, 'di ba? Parang hindi naman ni Nick Cabanyero sasayangin yung
eligibility niya tsaka yung UAAP career niya. And now na may piyesa na sila, compared the past few seasons, talagang lalaban niya na yan. Oo naman. And Nico Beñero from his rookie year pa lang naman, I know na he's a born winner. And then yung nagpumutok na siya ng second year niya, hindi na rin ako super nagulat kasi these are the players na talagang buo yung loob pag umuopensa. Ganun naman talaga si Nico Beñero and even last year din. And this year, ang question naman dito is paano sila magde-deal eh. And that's why I'm a bit low on UST kasi hindi based on paper, they could be top 1, top 2 or top 3. Yung roster nila sobrang stack eh Oo, di this ba? year. Hindi lang naman yung Pero sinaparanade. super stack sila pero yung off-season nila hindi super maganda, 'di ba? Kung ano man yung nakikita mo sa paper, dapat 'di ba dapat at least medyo pantay yung off-season Oo. pre-season performance nila pero yung field oil performance nila medyo kulang eh for me. So, Pero and I Pinoy think Liga ata yung malakas sila eh. pero Pinoy, alam ko malakas sila Pinoy Liga pero hindi yung preseason, yung parang Team B na tournament ng Pinoy Liga. Okay, Kasi okay, nga okay. Padrigao, yung mga yung mga naglalaro ng Team Oo, B nila eh. yung Oo. mga Pero nag-residency. residency. Pero yun, going back to my point, a reason bakit low ang USD is syempre yung chemistry and pangalawa, X factor dito sa success ng USD is si Coach Pido. Kasi ang dami, since last year nga nung bumalik siya sa UAAP, ang dami na nagsasabi kay Coach Pido na baka Oo, yun yung outdated na sasabihin. yung Oo, old playing school. style. Old school eh. Yung UAAP ngayon, progressive yung yung style of coaching. Like, nag-evolve yung coaching style sa UAAP. Oo. So, Nag-adjust ng maayos dyan si Coach Topex. Kasi di ba iba mm, yung sistema niya sa NC tapos hanggang Phoenix. And mm, then nung pagdating niya sa Lasal, medyo na. Para nakikita ko mas sa Lasal mas yung ball movement kay Coach Topex eh. Di ba? oh. So, pero pag-isapan natin yung Oo, Lasal mamaya pa mamaya. yan, Let's mamaya pa talk yan. about Coach Pido, yung coaching style niya. Bakit ang daming tao na parang medyo parang nagsasabi na medyo outdated na si Coach Pido at yun yung reason bakit X factor si Coach Pido this year for UST success. So what do you think of yung term na outdated na si Coach Pido and how do you think will it affect UST this year and how do you think it will not affect UST this year? Ito unang tanong, si Coach Pidul lang ba ang magko-coach this year? Siyempre may coaching staff siya, 'di ba? So yun Oh, naman hindi, yun hindi, eh. hindi, hindi. Outside the coaching staff. What do you mean? Al, What al, do you al, mean, hindi. Nay? Oh, kaya nga, Outside the coaching staff? alam mo naman nandiyan yung super friends, di ba? Oh. Oh, so tulong-tulong yan. Kumbaga, Pero lang. super friends, yung isa nasa NU. Oo, yun lang yung wala, si Coach Jeff. Wait, ang naglag. Ayun, okay na. Oh. Oh, yun lang yung wala. Pero, di ba, sino ba yung backer ng ng UST Mm. San Miguel? So, ano yung super friends? Pangalawa, sino yung boss dun? Okay. Sino yung boss ng magiging boss sa Super? Di ba may boss Al Francis dun? Actually, yun, excited ako sa trash talk nila ni Coach Tab. Pero, yun nga, syempre si Boss Al Francis, malaking tulong, malaking input ang dadalhin nung kasi dadalhin nung sa team, at least sa motivational side. Pero, yan din, tutulong-tulong naman yung mga super friends dyan na except lang si Coach Jeff obviously, pero basically collective effort yan na di ba si Coach Bonnie nga nandiyan na sa UST practice, tapos so parang kahit papaano hindi technically kahit sabihin natin na outdated si Coach Pido, hindi siya yung tipong masyadong mapag-iiwanan kasi di ba? At saka matagal siya nawala sa UAAP pero never naman siya nawala sa coaching kasi di ba right after nun nag-global port siya. So nag-report din. Yeah. Oh. Yeah, I think that's a good point and good reason naman din kung bakit you're high for USD coming for this season. Kasi nga parang nakikita, alam mo yung flaws, pero feeling mo hindi naman siya mag-a-apply kasi sobrang solid naman yung parang support coming from the backers of USD and even the USD community na kahit kailan naman talaga naging super solid. So,
yeah, good reason for that. And I think actually, to be honest, hoping ako for UST to succeed this season kahit na medyo low ako in this preview. But the thing for UST, for me lang naman, is I'm not gonna be surprised if ever na medyo maging underwhelming sila sa first round. Pero hindi din ako magiging surprised kung magiging super ganda yung papakita nila. Kasi with the roster that they have, it's meant talaga it's meant for winning. Yun lang. It's meant for winning, and we're gonna pag-usapan lang natin ng konti pa yung roster nila. Nasabi na natin Paranada, si Kyle Paranada dumating, si Fortsky Padrigao, and then they have Cabanyero. Cabanyero. So, SJ Moore ba talagang tumuloy doon or tutuloy sa UST? Alam ko umalis na yun. Nag-farewell sa CSB na. Tapos, meron na ring mga news, and alam ko nga, naglaro na rin siya for a parang preseason cup then wearing the Benil jersey. So, yeah. Aside from those three na nasabi natin, players to watch out for then is Jeremy Robinson, player na nag-commit sa Lasal few years back. Ngayon na sa UST siya maglalaro. Oo, alala ko yun. Diba? Then you have Deshaun Andrews played for UP in season 84. 85, diba? Ay, 85, sorry. Ashawn Bade. Okay. Sorry, Deshaun din sabi ko nakaraan. Deshaun si Andrews. Winston yun eh. Oo nga. Nalito din ako doon, pre. Sorry. Si Ashawn Andrews. Okay. Ashawn Andrews. And then, yun yung FSA nila. Wait lang. Meron akong nakakalimutan na player na sobrang... Tignan mo nga yung roster nila. May player akong nakakalimutan na dapat maging hype yung mga tao. Okay. Amiel Acido is one of another player that you should look out for UST. Reigning NCAA Juniors MVP from the Perpetual Junior Altas, if I'm not mistaken, kung yun yung tamang tawag sa team nila. Basta yung Juniors Division ng Perpetual, siya yung MVP ng NCAA Juniors NCAA Juniors. So player that we will need to look out for. And basically sobrang solido na ng UST with all of these additions. Big question na lang talaga for them is yung coaching style. Hindi mawawala yun with last year nga nagkaroon na kina-question niya si Pido. So this year, feeling ko, nandun pa rin yun. And obviously, when you have a super team, pag-uusapan talaga parata yung chemistry. And yun lang naman yung magiging big questions for UST coming to this first round. And yeah, I guess, sobrang lakas pa rin itong team na to with all of those big questions that looms around their roster and team. And with that being said, let's go sa last two teams at yung elite tier na. Elite tier na. Basically, heavy favorites lang naman to. Basically. And high expectations. Pag-usapan agad natin yung una. Yung una sa listahan. And I guess mas maganda yung first runner-up, the UP Fighting Maroons. Honestly speaking, I'm just want to start. UP for me has the best off-season acquisition in UAAP this year. Yung mga additions nila, why? Hindi sila tulad ng other teams na parang hakot all you can. Diba? Like, kuha ng players na pinakamagaling na players. At ganun sila last year eh. Kinuha lang nila yung pinakamagagaling na players, diba? And diba? Hindi din naging sapat yun to win the championship last year. Pero this year, I guess, kahit na mas tahimik sila in their acquisition, yun yung best way to do it. Kasi ang ginawa lang naman nila is to get players na nawala, to fill the spot sa mga players na nawala sa kanila last year. And then, sige, time out. Sino muna yung mga nawala sa UP last year? I-rundown natin. Siyempre, yung key pieces nila is Diouf, MVP. Graduation. Cancino, graduation. Tapos si Pablo, aminin man natin yung future nila yun eh. Future nila yun. Wala na, lumipat ng Lasal. Cyril Gonzalez lumipat Mapua.
So, Diba? yun lang. Oo. Actually, para sa akin, yung dalawa lang yung key like Yung very malaki. crucial Yung pieces. malaki. Hindi, Cyril Gonzalez, sabihin natin, malaki din yun kasi solid role player din yun eh. Para isa sa Solid mga role future nila player, yun eh. to be honest, one of my favorite na O yun yung ko role favorite player. role player ko din eh. Pero, hindi naman siya masyadong nakakita ng action Oo, last yun year. yan, kaya nga umalis eh. Oh, Diba? yun, Kaya diba? yun, bumalik siya sa unang daddy niya. So yung Ah. apat na yun, yung at least for me, yung key losses nila, diba? Tapos papasok ngayon yung Joshua Coronel sa kasi 'di ba injured siya. Parang wala siya sa parang wala siya sa nakita kong roster. Depende lang naman yung photo op lang naman yun, di pa Pero naman ata photo yun yung op yun, submit. pero nakalagay sa photo op ng UP. Parang yung sa UP na roster picture nila, nakalagay dun sa post na na isa lang yung tao na hindi na nakasama dun sa photo op, and that's Quintin Milora Brown. At yun yung one and done prospect nila from last year. Walang Joshua Coronel, so I'm a bit expecting na baka hindi din nakasama ulit sa lineup. So it means na may 5 years to play pa rin siya sa UAAP. Oo. Pero going back, so yun lang yung dalawa sa tatlo sa key additions ng UP for this year is si QMB, a one and done big man from NCAA Division 1. And then you have Jacob Baila, another rookie na mataas, parang naglalaway yung lahat ng teams. A year ago pa lang, sobrang gusto nila kunin to. And Denzel Walker, a 6'4" swingman. So, 6'4" wing. So, for me, I think this is enough for UP. Even though na maraming nawala sa kanila last year, malalaki yung mga piyesang nawala sa kanila, may mga dumating naman sa kanilang mga bago na makes this roster really strong. At parang walang nangyari, parang walang nawala sa kanila because of this key additions. And may nakalimutan tayo, yung FSA din nila, Yung 7-3? Hindi, O, 6'9". na tumuloy. Next year pa yun. Next year Next pa. year Okay, pa okay. yun. Ang Presidency. FSA nila ngayon is si Udodo. Binago niya yung first name niya, basta si Udodo. Basta si Udodo yun, 6'9". Alam ko na cover ko to last year, 19 under division yung sinalihan nito. So, bata pa. Anong liga mo kinover? Sa like parang UBL sa UBL. Ayaw kasama mo si Aaron? Hindi, iba pa yun. Okay, okay. Pero yun, na-cover ko na siya sa ibang liga, 19 under division. Feeling ko a really good feeling ko could be really good for UP. For UP. Parang medyo role player tong si Udodo, pero marunong mag-basketball. So, Syempre, malamang marunong talaga mag-basketball. Hindi, may mga FS yung katulad sa FE sa FU last year. Oh. Marunong naman mag-basketball, pero di sila yung kumbaga. Pero when we say marunong mag-basketball, is yung in UAAP term is may laro, di ba? May bubuga. May galaw. May bubuga. So, yun yung term siguro yung gusto kong sabihin when I say na may laro. Ayun. Papalag sa UAAP. Papalag. Yan yung tamang term, papalag. So, yun. Okay. So, yun yung mga additions ng UP na feeling ko would still make them a really strong team, and at the same time could be one of the teams na napakataas ng chance to win the championship this year. Okay. So, yun din. Okay, so nandun na tayo sa tapos na tayo sa mga bago. Doon naman tayo sa mga holdovers. Yun. Sige, Siyempre, simulan mo sa holdovers. Feeling ko may mga gusto kong i-highlight palalo sa mga holdovers. Siyempre, pinaka-given si Kagulangan. Parang sobra na ata na nandiyan pa si JD. Kasi di ba dapat tapos na siya last year? Nagulat ka lang tayo after nila matalo na may 1 year pa pala si JD. Di ba? So, ayun, syempre, Joel Kagulangan. Tapos, yung ko yung top 2 ko dun, top 2 na favorite players ko sa team na yun is, basically, NU boys, sila parehas. Si Harold Alarcon, tsaka si Jerry Abadiano. Tawag ko doon Jerry Baroque kasi parang Mark Baroque yung laro ni Abadiano.
So, feeling ko breakout year na nila to. Lalo na si Harold kasi 'di ba second and third year pa lang nila. 'Di ba? Ang ganda na nilalaro nila. So, parang ito na yung para sa kanila. 'Di ba? I think last year na ata nila or last two. Fourth. Ayun. Magka 5 years sila. Okay. If di ko kasi kabisado yung mga edad ng mga players TBH. Pero from their start of the season, they started at season 84. Yeah. Diba? So basically, alam ko fourth year pa lang nila. So yun. Tapos may Francis Lopez pa, which sophomore year niya na ngayon. So parang eto na dapat ang ano niya, kumaga, 'di ba last year pa, rookie year niya pa nga lang, ang dami nang binibigay sa kanyang tiwala ni Coach Gold. So ngayon, eto na talaga. Feeling ko siya yung magiging main guy ng team eh. Sila ni JD. Okay. Really, yeah, and I think we could also put Alarcon onto that mix din na parang could be the leader for UP. And yeah, with that being said, gusto ko lang din balikan yung point ko na bakit UP has the best off-season acquisition is hindi man sobrang dami nilang kinuha. Ang ibig sabihin lang nun is they trust these holdovers to take one more step higher into the season. Yung parang to make this yung mga natitira nilang players the leaders of UP. And you know UP, they have really talented players na sobrang gagaling. Na parang if you let them grow, sobrang mga could be the future superstars. Gani Stevens pala, sorry. Yeah. Superstars of basketball. At yun, sorry, medyo na-thrown na po kay Gani Stevens biglang out of nowhere. Pag-usapan natin yan mamaya ulit. Pero balikan ko lang. Yun nga, basically, feeling ko yung mga holdovers last year, this year will another step higher sila. So which means talagang they're ready and rearing for that leadership role for Coach Gold and for the for the UP team. And yeah, pag-usapan naman natin si Gani Stevens. Pag pinag-usapan na si Gani Stevens, ito yung tingin ko magiging parang good problem for Coach Gold, to be honest. Kasi yung front court ng UP, sobrang stock, TBH. Hindi man sila sobrang, parang, when you say front court ng UP, sobrang daming mga serviceable bigs. And yeah, Gani Stevens is there. Dikachi Udodo is also there. And then yung QMB is a 6'10", one and done. Then Sean Alter, nandun pa. Tapos si Gagate. Seven Gagate. Diba? Sobrang daming sentro ng ni Coach Gold at ng UP for this year. And I guess kaya nga sobrang lupit pa rin ng roster nila. Kahit yun din yung nakikita ko sa sa UP na parang actually yung gusto ko rin sa UP ngayon parang yung off season nila ngayon ang tahimik compared sa parang feeling ko kaya nga feeling ko sila yung best off season eh. Kasi hindi man kasi nila last season, grabe yung acquisition nila, yung tipong kung sino, hindi mo na alam kung sino yung kinukuha nila eh. Parang at the same, parang para sa akin, sorry kung magagalit yung mga UP fans, pero medyo OA yung last year eh. Kasi sobra eh. 'Di ba? Na parang umabot sa point na dahil sobrang talented ng lineup mo, sobrang hirap gumalaw towards to like rotational players. Diba? So, parang nag-backlash nga din yun kasi even last year, sobrang parang masasabi mong OA yung recruitment ng UP because yung mga high school players pa lang na hindi pa nga pupunta ng college, nagko-commit na sa kanila. Yung kay Jared Bahay, di ba? Nag-decommit lang afterwards. Biglang may mga, 1 year after, biglang nag-decommit. So this year, kahit na sabihin natin na parang ang daming, may mga nawala, may mga nag-decommit sa kanila, they did really well. Sobrang ganda ng ginawa nila this acquisition ng mga players nila for this season. At feeling ko, they're gonna contend, or if not nga, alam ko baka masaktan ka, pero feeling ko talagang feel ko sila baka sila mag-champion yung nakakatakot talaga kasi kayang mag-champion ng UP even without Diouf, Cancino kasi yung mga bata last year tumanda na ngayon, so parang naging mature na a year na pwede sila maging mature, and yeah,
scary hours for UP oh, again. at saka si Joaquin Manuel nagsabi nito na yung sa yung podcast ni Navid. Napanood ko yun sila ni Joaquin Manuel na nung gumawa siya ng power rankings or like yung mga predictions ba yun, he put UP over Lasal. So parang nakita ko, parang sabi ko, but parang yun parang they're parang basically taking the Lasal route din kahit papano. Kasi 'di ba yung Lasal nung 85 ang Last ingay year. nila. Heading to season 85 'di ba ang ingay nila? Na parang yung pa nga 'di ba yung naging meme pa nga si Evan Nelly noon na dahil yung sa Final Four sila ni Shawnee Wilson yung Final Four predictions. Tapos panisabi nila na sila favorites ganyan, 'di ba? Tapos after nun nag-miss sila ng Iba Final naman yun. Four. Pero parang ibang ingay naman yung kay Nelly dun Oo, sa ingay na kaya ginawa ng UP last year. Pero ingay pa rin yun. Pero Ingay pa rin yun. Pero Tapos recruitment yung pinag-usapan natin. Oo. So anyway, Kaya nga either way, ingay pa rin yun. Kumbaga gumagawa sila ng mga ingay nung off-season na parang as much as possible pwedeng ma-tone down. Pero tingnan mo, 'di ba, right after nun, 'di ba, nung off-season medyo tahimik na sila. 'Di ba, lalo na si Evan para tahimik niya nung off-season and then after nun, champion ng Lasal. Ngayon, ganyan yung ginagawa ng UP ngayon. Nung 2023 off-season, hindi man siya yung ingay na, kami magcha-champion, ganyan. Pero yung ingay na kung sino-sino na pinagre-recruit nila na kahit ilang years pa sa high school, 'di ba, nagre-recruit, nagko-commit na sa kanila. Sabi nga 'di ba hanggang 2028 daw, yung mga ganun. No. Pero yun dahil kahit papaano medyo nag-backfire in a sense sa kanila na nagkaroon ng chemistry problems sa huli. And then ngayon, tahimik na UP ngayon eh. Kumbaga yung recruitment nila, parang hindi man lang sila yung big names eh. More on fit, kung fit ba sa lineup ng team. So parang yun yung nakikita kong improvement sa UP is. Yun. Kasi minsan, ito, for me lang naman, ang paniniwala ko is, minsan yung mga ganong ingay during the off-season, kahit pa paano nakaka-affect yan sa season eh. Kasi parang, you put so much target on your back. Diba? Gets ba? Oo naman. I guess, it goes both din naman when you like, parang hina-hype mo yung sarili mong team or kung may dumadating na malalakas na players. Yun nga. Yun din. That's, it puts pressure and target at your back. But I want to go back dun sa sinabi mo na yung UP parang more on fit. I guess both eh. Sobrang balance ng acquisition nga nila this year. Yun nga. May tamang balance. Balance na. Meron silang highly touted player, si Jacob Baila. And then you have QMB na parang out of nowhere, biglang, player, Filipino pala to. Tapos one and done, 6'10". So, these players na dadating sa UP would add really good depth into the core na meron ng UP for this year. And, with that being said, I guess feeling ko sobrang excited ka na rin naman talaga pag-usapan tong team na to, na DLSU Green Archers. Yung pag-usapan natin yung UP, biglang pinapasok mo si Nelly kanina eh. Hindi, kasi halos same yung route. Pero anyway, route na so ito na. Ang DLSU, defending champions, I guess, heavy favorites. Kasi kahit na nawala si Nelly, si Nonoy, Policarpio, Ben Phillips, and even Policarpio, Manuel, Nonoy, Escandor, Nonoy. Ang dami nawala. Ang dami nga pala nawala. Ang dami nawala, pero yung Lasal pa rin yung isa sa dalawa sa teams ng UAAP na talagang inaasahan na mananalo this year. Eh, bakit sumasang-ayon ka dito? Kiambao. Yun yung number 1, Kiambao. Tapos, yung mga incoming recruits nila. Sige, simulan natin sa incoming recruits nila this coming season. Yung kaklase ni Aaron. Si Konov. Konov, di ba? Tama, Konov. Oo, si Konov. Si Konov. Tapos si Rubico will play. Matthew Rubico. Then sino ba bang Sino ba mga ano? Sige, check mo ulit yung roster. Pero sige. May mga bago lang naman eh. Wag muna natin pag-usapan yung mga bago. Dungo. Oo, ayun. Dungo. Wag muna natin pag-usapan yung mga bago. Aside from Kembao, bakit sino pa sa mga teams, sino pa sa mga players ng Lasal ang sa tingin mong kampante ka na parang, nandito to kaya malaki pa rin chance na manalo tayo? Abadam.
for me, yun Abadam. yung favorite player ko ngayon. Bagong favorite player ko sa team, si Abadam. Tapos pwede, mag-improve din si JC, Makalalag. Diba? Oo. Ang ganda din ng Defensive guard. nilaro niya. Oo. Pero di ba ang ganda din ng nilaro niya nung game 3? Pagpasok 3 points agad, tapos ang dami niyang crucial plays din na nagawa or like big plays na nagawa. So, pang ilang year niya na ba to? Third? Fourth? Ano to feeling ko siya, season 85. Alam ko season 85 yung rookie year niya. Oo, yun lang yung ano eh. So, ayun, 'di ba? Aakyat si Makalalag, tapos si ano pa? Mike Phillips, obviously, hindi naman maano 'yun. Motor Mike pa rin 'yun. 'Di ba? Siya yung honestly matchup nightmare siya sa mga big men dun eh. 'Di ba? Kasi 'di ba, kahit si Carl inamin niya na hingal siya kay Mike Phillips kasi talon ng talon, iba yung motor. Wait, sorry, sino ulit? Kay? Carl Tamayo. Carl Tamayo, okay. Diba sinabi niya nun? So, yun yung for me, kaya kampante pa rin ako. Tapos, syempre, Tupix Robinson, nandyan na, kumbaga, niya na eh. Kumbaga, naka-develop na siya ng winning habit. I mean, may winning habit naman siya sa previous teams niya. Pero, diba, ngayon yun talagang nakatikim siya ng championship. So, tapos sino pa ba yung mga natin? Si Konov, Ito, ano ba yan? New recruits ba yun na iniisip mo? Oo. For me kasi yung talagang... recruits sila, yung big recruits kasi nila this off-season pang pang 80-80. Pang next year pa eh. Pang next year pa eh. Si Konov, yung rookie talaga na parang, yung rookie na inaabangan for the LSU. Pero another one is si Rubico. I'm not sure kung si Alian magbe-play, pero maglalaro. Pero parang ang talaga sa Lasal ngayon is obviously it's Kevin Kiambao, di ba? Kiambao naman talaga eh. Di ba, last year pa nga lang untouchable na. Paano pa kaya ngayon may OQT experience na? Sobrang kondisyon, sobrang daming laro. Oo. Nung off-season. Off-season, diba? Tapos aminin ba natin nung hindi, ligang labas. Di ba? Sobrang So parang wala kondisyon yan si Kiambao. For me, super athlete nga si Kiambao eh. Kasi parang buong taon walang pahinga. Diba? Di ko alam paano niya nagagawa yun eh. Ako nga, minsan, isang araw lang, pahinga agad eh. Hindi, this goes to show nga, di ba? Parang last year parang din natin napag-usapan na Lasal did put a premium on conditioning their Lasalian athletes, di ba? Grabe yung yung SNC nila, Migs Aitona, di ba? Tsaka si Jello Vito. Si Jello Vito pa. Yeah, so yun yung nakita ko sa Lasal na kumbaga yung program nila mas sino? Sorry. Meron silang, alam ko one and done to eh, yung Ramiro, yung point guard. Na parang, oo. Na parang parang, umalis si Nelly, pero like people are not, parang hindi nag-aalala yung tao kasi meron silang mga guards na kahit pa paano could feel that Nelly void. Phil Foren yan si di ba, Ramiro? Sorry? Phil Foren. Phil Foren din. Pero tingin ko ang feel ko top point guard nila is si David. Yun, isa pa yun. Tapos si CJ Austria din, di ba? Expected na siya yung magiging feeling ko mag-grow pa to si CJ Austria. Like another step higher from last year. We know that Austria could be a elite 3 and D player, pero feeling ko baka maging yan eh, starter yan nung kay Manong Derek eh. Sorry. Nung kay Derek Pumaren, elite 3, mukha siyang may potential siya na maging elite 3 and D, pero nung kay Topex Robinson, parang mas elite 2-way kind of player na to si yun nga yung Austria. So yun ang yun din sa holdovers. Kumbaga yung mga malaki yung nawala pero malaki rin naman yung holdovers nila. For me, malaki nawala sa kanila, pero yung natira tsaka yung mga dumating parang okay lang din eh. Kasi yung mga natira kasi yung improvement sobrang taas eh. 'Di ba? And what makes Lasal scary is that meron silang ligang sinalihan. Sorry if mabubutcher ko yung word, pasensya na.
yung Kadayawan Festival ba yun? Kadayawan. Kadayawan Festival. Ang Against daming PBA PBA teams. teams, di ba? Tapos nanalo sila 2 out of 3 PBA teams. So that's big enough of a reason Kumpiyansa sila. to be Kumpiyansa. high on Lasal. Pero kahit nasabihin natin nga mukhang heavy favorites tong Lasal, gusto ko lang maglagay ng konting worry at like Lasalian fans or Lasal fans rather. Oo. Kung may Kevin Kiambao kayo na number 1, sino yung number 2? Like, sino yung parang last year kasi may Nelly, di ba? Oo, May parang silang dalawa Batman yung and one to Robin, punch sila. Nikola Jokic, and Jamal Murray. Sino yung number 2 ngayon for Oo. the LSU? Or Si Mike? kung Mike na ata eh. Well, for me tingin mo number 2 si Mike or like they're just good role players around KQ? Oh, yun nga eh. Parang good role players around KQ. So, ganun ang storya ng lineup ng Lasal. Pero up for grabs ang number 2. So, at this preview of the LSU, you're saying na walang number 2 ang DLSU ngayon? Up for grabs. Up for grabs. So, basically, wala nga. Oo. So, kung towards this UAAP season, walang number 2 ang Lasal, like totally baka maging Kevin Kiambao show to, is it enough for them to win the championship again? Kaya naman kahit papaano. 'Di ba? Kasi kahit papaano solid din naman yung mga role players around him eh. Hindi naman yan yung tipong after Kiambao, sino na? 'Di ba? Syempre, aminin naman natin hindi collective effort pa din yan. Pero syempre 'di ba, iba naman parang lahat naman ata in all leagues, tsaka like lahat, parang hindi lang naman sa UAAP eh. Kahit anong liga all over the world. Lagi ang ang number 1 nila, ang champion nila may main guy tsaka may number 2 eh. Clear cut parehas yun. So parang yun lang yung magiging pa. Siguro yung magiging number 2, madedetermine siya by the end of first round. Well, at least for me Okay. Yun ang Okay. Gets ko naman point, and I think feeling ko naman may isang player na uusbong ng konti or ng malaki or kahit konti dun sa iba coming to after the first round. And I think yun lang naman siguro yung magiging question for Lasal eh. If kakayanin ba ni KQ mag-isa to. Kasi mag-isa in terms of like clear-cut number 1 na. Kasi yun ang natin eh. Yun ang tingin natin in this preview na to start the season, it's just KQ. And then, and around him is solid, good role players. Pang role players na. So, yeah. I think that's it for the LSU. For me, ikaw, may dadagdag ka ba? May nakalimutan ka pang gustong sabihin? Kasi feeling ko, you're one of the big Lasal fans eh. So, parang... Pero, ayun na nga. Syempre bilang Lasalista, kumbaga, hopeful ako na may updated version tong t-shirt ko. Pero syempre, looking at realistically, objectively, parang at least for now, mukhang mas maganda yung yung off-season run ng UP. Diba? Compared sa tsaka mas intact yung team nila eh. Compared sa Lasal. Kasi sa Lasal, parang half ata nang wala eh. Mm-hmm. So, ayun. Yun lang naman for me. Enjoy tayo though. Well, ako, hopefully, makanood ako ng at least 3 live games. Yun yung goal ko this year eh. Okay. Yeah, sana makakuha ka ng tickets. Kasi syempre, within this era, yung Lasal, sobrang lakas. Baka ubusan pa natin ticket niyan. Ubusan diba? yan. Kahit sino kalaban, malakas yung... Yeah. Nood tayo kahit isa. Nood tayo isa. Kahit isa lang. Basta masaya na ako kahit makanood sa Pilipinas Live. Yun naman talaga. Pilipinas Live naman talaga. Makanood lang ng UAAP Action TBH. Kahit lahat ng teams mapanood ko mapanood ko, masaya na ako kahit saan ako manood. Pero iba pa rin ng live eh. Yeah, pero yun, siguro takeaway na lang to sum up the preview. For me, after Final 4 predictions. Ayan. I'm sorry? Final 4 predictions. Actually, TBH, ito na. After going to the conclusion of this mid-year,
wala akong mabigay ng sobrang solid Final Four predictions kasi sasabihin ko na baka hot take to. Pero honestly speaking, this UAAP season 87 is Unpredictable basically siya. unpredictable siya in terms of Final Four. Pero finals matchup, it's parang sobrang laking chance na UP Lasal ulit. Oh, It will be rematch. a rematch. Pero yung battle for the 2 slots sa Final Four, patayan yan dun sa 6 teams na natitira. Kasi feeling ko Ateneo, UE, NU, Adamson, FEU, and UST, parang lahat sila pwede mag-final for this year. Ganun katindi yung ganun Pero katindi ikaw, season 87. fearless forecast mo. Fearless forecast. Di ko, ayaw Ako, meron putting ako us ng on the akin spot eh. O sige, ikaw na lang. Ako, for me, basta UP Lasal yung lock. Then yung Oo, two, lock sila. yung dalawang natitira, gusto ko munang mapanood kasi feeling ko lahat sila may ibubugay. No, akin NU-UST ako eh. NU-UST at Lasal UP. So yun. Given naman yung Lasal UP. So yun lang. Yeah, I guess yun muna yung preview natin. May conclusion nga lang talaga dito for UAAP. It's gonna be a really good season, really good regular season. Really good regular season, especially talaga pag nag-race to the Final Four na yung last 2 slots. Pero honestly speaking, baka parang medyo hindi ko nalalabuan pa ako dun sa possibility na hindi to rematch for Lasal and UP. So yun. Feel ko rematch din to eh. Pero syempre, kumbaga may enjoy ko rin naman kahit hindi. Kasi ngayong team I think yun yung exciting part ng UAAP this season. Sobrang saya nung elimination rounds, knowing na talagang neck to neck yung parang sobrang close ng mga matchups, like when you say yung first game ng UST against UE. Parang malupit din yun, di ba? Yung FEU Adamson na matchup din. Parang gusto ko din mapanood yun kasi it will dictate sino yung mas magandang may off-season preparation sa dalawang team na yun eh. So yun. Alright, so that concludes our UAAP Season 87 Men's Basketball Preview. So, yun nga, enjoy natin lahat ng teams na to kahit saang team ka man nag-aaral or even from a non-UAAP school na who enjoys watching the league. So, I hope we all enjoy. And since college basketball is back, expect na marami kaming content regarding the season. No, tulad nga ng sinabi namin kanina na meron kaming parang yung sa tier namin, no, titignan namin sila by the end of round 1 kung how did it go, kung tama ba yung prediction namin or merong surprises. Kung may improvement, kung may improvement or kung may basically or merong anything bumaba na or ano. Diba? And then gusto ko lang sabihin, pag meron kayong parang feeling nyo mas mataas sa tier nyo, comment or lang kayo. Comment and let's have a healthy conversation. Tsaka comment nyo rin yung Final Four predictions nyo, no? And for Wilmin, ako si William, and for si Aaron, pasali sa atin, busy lang kasi pasukan na sa Lasal ngayon. And until then, take it easy ngayong bagyo, stay safe tayong lahat, and enjoy natin ng UAAP. Peace.